ang tarantado at kulukoy na presidenteng ito na nagmamaang-maangan, siya pala ang pumipirma ng tinatawag na Special Budget Release Approval. Ang Special Budget Release Approval charged to the unprogrammed items ay hindi po mapapalabas ang pondo kung hindi po pipirmahan ng presidente kahit na ang recommending approval ay galing sa Budget Department Secretary. Klaro po na nililigaw, nililito at pinapasakay ni Marcos Jr. ang taong bayan. Hindi naman tayo maniniwala na siya po ay wala sa espiritu niya o siya po ay nag-hallucinate kagaya ng pakikipag-usap niya sa masamang espiritu ng kanyang tatay o ang diktador na tatay niya na according to him, kinakausap niya regularly bilang consultant at advisor niya ang kaluluwa at masamang espiritu ng diktador na si Marcos Sr. Katotohanan, the buck stops with the president. Marcos is the mastermind of the flood control special plunder operations resulting to trillions of pesos ang nawala sa kaban ng bayan. At ito ay dapat singilin sa kanya ng taong bayan. Mananagot siya dapat dito sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya sa kapangyarihan at paglilitis at pagpapahatol sa kanya upang siya ay maparusahan kasama ang mga kasabwat niya. Mga kababayan, babawiin natin ang kayamanan ng bayan sa pamamagitan po ng pagbawi ng kapangyarihan mula kay Marcos at Romualdez. At yan ay moral and constitutional duty of the Filipino people to redeem and protect the government and redeem the country and protect the people. Kababayan, nakakabahala po itong pagkakabulgar ng pagsisinungaling ni Marcos Jr. na sinasabi niya wala daw siyang kinalaman at wala siyang alam sa mga flood control projects. May nasagap po tayong impormasyon and ito po ay verified mula mismo sa record ng Department of Budget and Management o DBM at ipinakita po sa atin ang isang summary report na for 2023 at 2024 sa budget po na tinatawag na unprogrammed items. Okay? Pag sinabi pong unprogrammed items, lump sum appropriation po ito. Wala pong items no na for example 1 billion farm to market roads, 20 kilometers, dito yan sa may Naga, Cebu o whatever. Yan ganyan. For example, yan po ay itemized budget. Sa panahon po ng 2023 at 2024, hindi po bababa sa 600 billion pesos to 700 billion pesos ang unprogrammed items na ipinasok po sa budget na pinirmahan ni Marcos 2023 and 2024. Okay. Sa unprogrammed items na to, bawat budget cycle na yan, sabi ko nga hindi yan bababa sa 600 billion pesos hanggang 700 billion pesos ang unprogrammed items. Mayroon pong 4,000 flood control projects. Ayun. Ngayon, dito po sa record ng deliberation ng House of Representatives, tinanong po ang taga-Department of Budget and Management kung sino ang makapag-release at nakakapagpa-release sa tinatawag na unprogrammed items in the portion of the budget. Ang sagot po ng resource person doon sa records po ng Kamara de Representante ay ang Budget Department Secretary. Ulitin ko po tinanong. Ang nagtanong yata si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers Party List. Sabi niya, di ba ang unprogrammed items o unprogrammed portion ng budget, dahil yan ay lump sum, sino ang makapag-release niyan at anong proseso? Ang proseso pala para makapagpa-release ka ng pondo sa unprogrammed items sa budget, kailangan magkaroon ng Special Budget Release Request. So magkaroon ka ng SBRA, Special Budget Release Request or SBRR. At ang gumagawa po ng endorsement approval ng subject or ng Special Budget Release Request ay ang Department of Budget Secretary. Recommendation approval yon. Pero ang approval pala sa Presidente. Mantakin po ninyo, 4,000 mahigit na flood control projects
na pinunduhan sa unprogrammed items ng Budget 2023 and 2024 amounting to more than 5 or 400 billion to 500 billion pesos cumulatively. But, ibig sabihin po, buo na. 4,000 plus flood control projects mula po sa unprogrammed items ng 2023 and 2024 budget ang pinarelease ng Department of Budget and Management para punduhan ang flood control projects na mga 4,000 mahigit na bilang iba't ibang flood control projects. Sino po ang nagkaroon ng final approval para doon sa special budget release? Si Marcos Jr. Hindi kulukoy talaga. Sinasabi niya na hindi siya sangkot, wala siyang kinalaman, wala siyang alam tungkol sa mga flood control projects na ito. Ang tarantado at kulukoy na presidenteng ito na nagmamaang-maangan, siya pala ang pumipirma ng tinatawag na Special Budget Release Approval. Ang Special Budget Release Approval charged to the unprogrammed items ay hindi po mapapalabas ang pondo kung hindi po pipirmahan ng presidente kahit na ang recommending approval ay galing sa Budget Department Secretary. Klaro po na nililigaw, nililito at pinapasakay ni Marcos Jr. ang taong bayan. Hindi naman tayo maniniwala na siya po ay wala sa espiritu niya o siya po ay nag-hallucinate kagaya ng pakikipag-usap niya sa masamang espiritu ng kanyang tatay o ang diktador na tatay niya na according to him kinakausap niya regularly bilang consultant at advisor niya ang kaluluwa at masamang espiritu ng diktador na si Marcos Sr. So, nag-hallucinate ba si Marcos para pirmahan niya ang special budget release request na in-endorse sa kanya ng DBM Secretary at ito ay umaabot, mga kababayan, sa 4,000 mahigit na flood control projects in 2023 and 2024 alone. Ha, mga kababayan? So lahat pala ng unprogrammed items, bagamat yan ay walang partikularidad, walang particular and specific items, magpaparelease ka niyan kung ang mag-a-approve ay ang presidente. So ibig sabihin, pumipirma sa na nakapikit ang mata at tulog o kaya ay naalimpungatan lang siya, hinawakan ang kamay niya at pinirmahan niya ang special budget release order para sa lump sum na mga 4,000 plus control, 4,000 plus flood control projects. Hindi po ka manipaniwala, mga kababayan, na ganyan pala kalaki. Kaya pala noong 2024, last year, bago po sa mambulat itong iskandalo na dinadambong at dinudurubo, ang mga flood control projects na ilalim ni Marcos Jr., sabi niya, we have already almost completed 5,500 plus flood control projects and then more will be coming. And then in the next few months, binabanggit na naman uli ng kanyang kulukoy at tarantado na DPWH Secretary na si Bunuan na umabot na daw sa 9,000 flood control projects ang completed under the Marcos government. Bago sumambulat ang iskandalo na mga 1 trillion pesos sa flood control projects ang dinambong at dinurubo. Ito na. Hindi lang talaga si Martin Romualdez ang dapat singilin dito. At sila Saldico at mga magnanakaw at kawatan ng mga congressman, mga kriminal at sindikato na DPWH at mga kriminal na contractors. Mantakin po ninyo 4,000 flood control projects funded under the unprogrammed items from 2023 and 2024 amounting cumulatively to more than 400 billion pesos ang pumirma para maparelease ang mga pundo. Si Marcos, ang tapos sasabihin po niya sa ating mga mamamayan, sa harap ng ating bayan, sa harap ng ating bansa, pag nagpapa-interview ang kulukoy na ito, wala siyang kinalaman, wala siyang alam tungkol sa flood control projects. Kaya tama na noong nagbibida-bidahan siya at siya po ay nagmamayabang at naghambug-hambugan na mayroong 4,000 or 5,500 flood control projects almost completed na and more are coming. And then after 2 days yata, binaha ng tulo-tudo ang paligid ng Metro Manila, ang paligid ng Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, and even ang portion ng Bulacan at Pampanga, ay doon po nakita ng taong bayan na totoo pala na ninanakaw at ginagamit ang flood control projects para magpalusot ng pundo.
mga kababayan. And mantakin mo, pinagtanggol pa niya, no? Sinabihan nga siya, tinanong siya ng media, Mr. President, akala po namin, mayroon ng mga 5,500 mahigit na flood control projects. Eh bakit po ganito ang nangyari? Sabi niya kasi, hindi natin mapigilan ang buhos ng ulan. Ang volume ng ulan ay napakalakas. Kaya po, talagang ma-overwhelm ang mga flood control projects. And then the next interview, sabi niya kasi, nasira, nabangga ng barko ang flood control projects natin. Ha? Saang flood control project na pumasok ang barko at binangga ito? So he was still defending last year, itong mga hawsyaw, sindikato at dinorobo at kinulimbat ng mga flood control projects because all along alam niya. Siya po ang nagpundo. Even itong tinatawag na 1.7 billion flood control projects ng kanyang anak. Diyan na ang kontraktor ay mga Diskaya. And even itong mahigit 30 billion pesos na kontrata ng mga Diskaya sa Ilocos Norte, under kay Sandro Marcos at sa mga Marcoses, diyan sa Ilocos Norte, alam ni Marcos Jr. na ito ay mga sinindikato ng mga projects kasi nakakatanggap sila ng SOP dito. Nga, kaso lang, nagtuloy-tuloy itong problema niya sapagkat ganun din pala kasindikato. Mali-maleta din at mga dagsa-dagsa na pera din ang tinitira ng kanyang pinsan, sila Saldico, at iba pang mga magnanakaw na politiko, including ang DPWH at mga kriminal na contractors. Lalo na nang lumabas yung iskandalusong interview sa mag-asawang Diskaya. Yung, how many was that? 48 or 52 na mga luxury cars sa interview po ni Corina Sanchez at nila Julius Babaw sa mag-asawang Diskaya. Doon po kumalat ng iskandalo dahil sa kasagsagan ng mga pagbuhos ng mga malalakas na ulan, sa kasagsagan po ng mga pagbabaha sa paligid po ng Metro Manila at iba pang karatig bansa at mga munisipyo, ay umabot sa mahigit 10 million families ang naapektuhan po ng pagbabaha na ito. At ngunit, walang makita na matino o kaya ay totoo at seryosong pag-construct sa mga flood control projects. Kaya napilitan si Marcos na magkunwari. Kasi in 2023 and 2024 alone, Marcos Jr. signed the special budget request amounting to more than 400 billion pesos chargeable to the unprogrammed items both ng 2023 and 2024 budget. Hindi ko pa po nakuha ang dato sa 2025 budget. Ibig sabihin po, hindi lamang mga insertions, mga realignment ang mga sinisindikato nila Marcos at Romualdez. Kasi ang unprogrammed items po, nanggagaling yan on the later part of the year, mga siguro October to December, last quarter, dyan po pumapasok kung bakit kinukuha ang mga savings ng government agencies. Tapos dyan din pumapasok ang mga loan na mga malalaki na inuutang ng gobyerno para palabasin na may mga priority projects. So ang unprogrammed items, nanggagaling po yan sa loan, sa savings, at sa mga special allocation na makukuha ng gobyerno, no, mula doon sa hindi sa regular item budget. So ibig sabihin po, ang inuutang na bilyon-bilyon, kasi every year nangungutang si Marcos ng mahigit 1 trillion pesos in the last 3 years. Kaya po umabot na sa almost 4 trillion pesos ang nadagdag sa utang ng buong bansa. So malaking bahagi pala nito ay napupunta sa unprogrammed items. Hindi pa kasama ang kinukuha nila ang mga savings ng government agencies at mga government-owned and controlled corporation. Kagaya po ng ginawa nilang pagkobra at pagkopo sa 60 billion mahigit po na kinuha nila sa PhilHealth. At sabi niya ibabalik ngayong taon o next year. Dahil nabuko na at mukhang idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional, invalid at illegal ang aksyon na yon. At pwede nga makasuhan si Marcos dyan for impeachment basis at siya po ay pwedeng managot din later on kung hindi lumusot ang impeachment complaint sa kanya, mananagot po siya sa batas, no? Dahil yun po ay technical malversation. Pagnanakaw po yun ang nangyari sa PhilHealth. Kaya nagmamadali sila ni Ralph Recto na imaniobra na maibalik pong pondo. Pero going back dito sa punto natin, all along, pinapasakay ni Marcos
at lantarang nagsisinungaling siya na wala siyang kinalaman, wala siyang alam at hindi siya sangkot sa anumang flood control projects na ito. Dahil ipinapatupad lang daw nila kung ano ang nakalagay sa programa ng DPWH, as if ang mga nag-realign ay ang congressmen lang o mga members lang ng House of Representatives. Sila Saldico lang ngayon sa interpellation po sa budget na ito ng DPWH at even sa DBM. Tinanong po nito ng komunistang operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers. Sabi niya, di po ba sa ilalim ng Executive Order 292 mayroong provision doon na binasa pa niya na ang presidente ang final approval para maparelease o mapuntuhan ang mga unprogrammed items sa budget. At sa kanyang datos, sinasabi po nitong urban operative ng Communist Party of the Philippines na si Antonio Tinio na ang items for unprogrammed na doon po kinuha sa budget 2023 at 2024 na datos, mahigit 4,000 flood control projects ang inaprubahan ni Marcos na punduhan mula sa flood control projects na ito mula sa unprogrammed items. My goodness! And don't forget ang binabanggit ng Diskaya Couple at ng halos lahat ng mga contractors that for every 1 billion na pangungontrata nila or for every contract na nakukuha nila, mababa na yung 25% SOP na hinihingi po ng proponents at yan po ay umaabot pa minsan sa 30% o 35%. Kasama po dyan ang partidahan kay Speaker Martin Romualdez and of course kay Marcos Jr. Kaya malaki po ang katotohanan doon sa binabanggit ni retired Master Sergeant Gutesa ng Philippine Marines na naging security consultant o naging security team detailed kay Saldico na naghahatid sila ng mali-maleta na mga pera. Ang bawat isa ay nagkakalaman ng 40 million to 48 million pesos. Kay Romualdez sa address niya sa number 42 Forbes or McKinley Road sa Nara Street sa loob ng Forbes, and even dito po sa Aguado Street, and even sa Valle Verde sa bahay nila Saldico, mga kababayan. So, nakakabahala at nakakagulat ang ganitong revelations ngayon from the records mismo ng Department of Budget and Management that in 2023 budget na ipinatupad nila Marcos at Romualdez and in 2024, mayroon pong 4,000 mahigit na mga proyektong tinatawag na flood control projects ang napunduhan mula sa unprogrammed items ng budget. At yan po ay nanggaling sa pinangutangan o kaya kinubra at kinupo ng mga savings mula sa government agencies and government owned and controlled corporation. And how much is estimated dito? Na amount, mga 400 billion pesos po. Mga kababayan, sino po ang final na pumirma para maparilisan at ma-charge ang mga 4,000 flood control projects sa unprogrammed item or unprogrammed amount of the budget? Walang iba na pumirma si Marcos at itinanggi pa at first ng Department of Budget and Management at ng DPWH na ang nakakapagpa-release at nakakapag-approve nitong special budget request chargeable to the unprogrammed items ang Budget Department Secretary lang daw, ang DBM Secretary. Ngayon, may hawak palang reference itong si Antonio Tinio ng Alliance of Communist Teachers na party list na urban operative ng Communist Party. At sinabi niya, according dito sa Executive Order 292, it is the President that gives the final approval as signatory to the release of special budget request chargeable or i-implement mo ang unprogrammed items. Bingo! O ano na? ICI. Ano na ngayon? Investigative body. Ano na ngayon? Vince Dizon. Ano na ngayon? Erwin Tulfo, Tito Soto, and Ping Lacson. Ito na. Nasa record mismo ng DBM na for 2023 budget or General Appropriations Act and for 2024 budget o General Appropriations Act, si Marcos po ang nag-approve ng mahigit 4 billion pesos. Mahigit 400 billion pesos. Pundo at pinunduhan at pinarilisan
mula sa unprogrammed items ang 4,000 flood control projects. At ito po ay may record, may tala, at hindi po ito may tatanggi. Sapagkat kung ang gumawa lang ng pagpirma at totoong walang alam si Marcos, which hindi po pwedeng paniwalaan natin yan, na hanggang doon lang daw sa Department of Budget and Management kasi naghugas kamay ang tagapagtahol ni Marcos last week, no? Itong si Aling Claire Castro Marites, ang tagapagtahol or barker ni Marcos na walang kinalaman ang Pangulo sa anumang flood control projects na yan. Subalit, ito ngayon ay sumambulat that the final approval for the release and funding chargeable to unprogrammed items in the budget na dumadaan sa tinatawag na special budget request for release, hindi po ang Department of Budget and Management Secretary lamang. Siya po, ang DBM Secretary, ang recommending approval. Pero ang final approval for the release, si Marcos pa rin bilang presidente. As stipulated, expressed in the provisions of Executive Order 292. Ayun! Haha! Huli ka, Marcos! Kaya nga, mapagdudugtong natin mga kababayan, ang mga circumstantial na mga pahayag niya noong last year na pinagtatanggol niya at pinagmamayabang ang more than 5,500 flood control projects, and then sinundan pa ng pagmamayabang ng kanyang DPWH Secretary na completed na daw ang more than 9,000 projects, delivered na until bumaha ng tudo-tudo, tuloy-tuloy na pag-uulan, 3 bagyong magkakasunod, nag-fact check ang kalikasan, ayun, binaha at naapektuhan ang more than 10 million Filipino families in the last week na tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya napilitan sila na aminin na palpak at dinorobo, kinulimbat at mga ghost projects pa pala ang karamihan sa mga flood control projects na ito. At ngayon, it is now established na ang nagpaparelease ng pondo at nagpapa-approve na punduhan at i-implementa ang mga flood control projects, at least ang record ngayon 2023 and 2024, mahigit 4,000 na mga flood control projects pinapunduhan, pinarilisan ng budget ni Marcos mula sa unprogrammed items. Na sinasabi ko, basta unprogrammed items sa budget, ang pondo niyan nanggagaling sa loans, inuutang ng gobyerno o sa mga bagong revenue o sa mga savings ng agencies of government, including GOCC or Government-Owned and Controlled Corporation. So therefore, Marcos cannot play innocent. Marcos cannot claim na siya ay walang kinalaman at walang alam sa nagaganap na kasindikatuhan, pandarambong at pandurobo sa kaban ng bayan na naganap at ginamit ang flood control projects bilang disguise, bilang pamamaraan para palusutin at ibuhos ang ninanakaw at kinukurakot na pondo gamit ang disguise at maskara ng flood control project, sapagkat si Marcos mismo ang nagpapundo, nagpa-release at chargeable to at least doon sa mga 400 billion cumulative 2023-2024 unprogrammed items in the budget. At ilan po ang flood control projects na inaprobahan niya na ipapunduhan, parilisan ng pondo at parilisan ng pera? 4,000 plus flood control projects. Bingo ka ngayon, Marcos Jr. Ngayon, nasa taong bayan na. Ano pa po ang gagawin natin dito? Hindi po natin ipinipilit sa simbahan Romano-Katolika at even sa Iglesia ni Cristo na maniwala dito, pero hindi ko po sasabihin ito kung hindi ito recorded. Ang deliberation na binabanggit ko po ay nasa minutes of the meeting at nasa debate and deliberation ng budget. Recorded at itong binabanggit po na punto na may 4,000 plus flood control projects na pinunduhan, pinagamitan at pinarilisan mula sa unprogrammed items charged there at pinirmahan ni Marcos, sinaprobahan niya, nasa record din po ito ng DPWH at ng DBM na ang final charge of appropriation or amount to be chargeable to the unprogrammed items approved ni Marcos Jr. Ayun. Kaya po, kung hindi ito bulat-latin at hindi po ito busisiin at ilantad ng ICI, di wala na po ang ICI na yan, putumaya na.
ang ICI ay para lamang sa palitaw, mga kababayan, ano? At para lamang ito na gamitin nila ang ICI para po sa display and design ng panluloko at public relations release nila. PR. Pero ang katotohanan, all along, it was never only Romualdez and it was never only Saldico ang pasimuno ng mga pangangatay, paninindikato at mga kriminal na pandarambong sa kaban ng bayan sa pundo ng mamamayan. Gamit po ang mga insertions and program items, realignment na ito, lahat ng ito from the very beginning involved si Marcos. Dahil sila po ay may SOP din. Sabi nga ng revelations ni Manong Chavit Singson, ang Diskaya couple alone nakakuha ng worth 31 billion pesos of government infrastructure projects in Ilocos Norte. Meaning, Sandro Marcos yan. At syempre, Bongbong Marcos Jr. And if we are going to use the rule of thumb na binabanggit po ng mga contractors at taga-DPWH, minimum of 25% yan. Immobilize mo yan, bibigay mo yan kaagad kahit hindi pa nagsisimula ang project. The moment that you are notified that you will be the one to undertake the project, ikaw ang magpaparelease niyan ng 25%. So if there were 31 billion worth of projects na sa Diskaya couple pa lamang sa Ilocos Norte, that's around 7.5 billion pesos SOP. Ayun, kaya pala ayaw na nila na ang mga Diskaya couple ay papakinggan pa at maglalahad ng iba pang katotohanan at pagbubunyag sa Senate Blue Ribbon Committee. Kaya tinanggal nila si Senator Marcoleta. At ngayon, nagkaroon ng regodon sa pamunuan ng Senado at ang nangibabaw ay ang grupo ni Itbulaga, Tito Soto at ni Ping Lacson. Upang i-cover up at yun ay maniobra ni Marcos at ni Romualdez. Ganon din po ang nangyayari ngayon sa ICI. With Romualdez acting as if he is innocent. Kaya pala, gusto nilang idiin si Saldico. Sapagkat if there will be backtracking, if there will be serious and real case build-up on the plunder and massive corruption, the entire architectural design, kung paano ginawa ang karumaldumal at iskandalosong krimen ng malawakang pagnanakaw, pangungurakot, pangungulimbat, pandurobo at pandarambong sa kaban ng bayan, the story of having this kind of architectural design in the budget, including ang palusot ng mga pondo, and program, mga pork barrel type, insertions, parking at mga parada, sagasa, whatever terms that you will use, si Marcos at si Romualdez ang pasimuno ng lahat. Kaya hindi niya rin madiin-diin at mapuruhan si Romualdez sapagkat alam din po ni Romualdez, nila Saldico, na si Marcos mismo ang nagbibigay ng otoridad at nagbibigay ng kumpas ng kanyang kapangyarihan na maparilisan at mapunduhan po ang mga flood control projects, more than 4,000 in 2023 alone and 2024, amounting to cumulative amount estimated to be around 400 billion pesos na mga flood control projects. Si Marcos ang nagpatupad sa pamamagitan ng approval niya ng special budget request release order. Ayun! Katawa-tawa talaga, no? Ano na naman ang rason at dahilan ng palusot nila dito? Tama po ang panawagan ng taong bayan. Si Marcos ay dapat lumayas na, kasama si Romualdez. They need to step down. At ito na po ang challenge sa AFP. Ginugood time, pinapasakay, at ginugoyo-goyo, at niloloko-loko ni Marcos. Ang taong bayan, ginagawa niyang bobo at tanga. Akala niya pareho sa kanya at pareho sa kanila ng kanyang pinsan na pwedeng magtanga-tangahan at magbubububuhan ng taong bayan. This is too much. Ang tanong sa Armed Forces of the Philippines, chain of command pa rin ba? Is this there? Nasa moral issue pa rin ba ito? Na kilalanin ninyo ang moral basis ng pag-iral ng chain of command? The chain of command is not blind obedience. The chain of command means it's not following illegal orders or it's not following the illegal actions or covering up illegal actions of the Commander-in-Chief. Yan po ang tamang chain of command.
when the chain of command starting from the commander-in-chief reflects that there are serious issues of criminal acts and illegal and violative of the constitutional authority of the commander-in-chief. And aside from that, ang moral integrity niya bilang commander-in-chief ay questionable. Then there is no sense of following the chain of command when the commander-in-chief as the president is involved in the biggest scandal of criminal and plunderous operations against the government budget and public fund that is the biggest to happen in the last century. Pinakamalaking iskandalo itong kinasasangkutan ni Marcos ngayon. At siya pala talaga ang pasimuno. And we're talking about the unprogrammed items. Hindi pa natin pinag-usapan ang mga insertions na pinalusot nila Romualdez at ng mga sindikato sa Kongreso at ang mga realignment na inaprubahan niya rin, mga kababayan. So ano pa po ang hinahanap natin dito? Na patotoo, Marcos is the chief architect and his co-conspirator and kanyang orchestrator sa lahat ng ito, si Martin Romualdez. Dalawa sila. Sila Saldico, sila Dong Gonzales, sila J.G. Suarez, sina Kimbo, itong mga pinangalanan ni Mayor Magalong, sina Ang, Jojo Ang, Eric Yap, at sino pang mga nandun sa listahan ni Mayor Magalong, mga actors ito. At kasama po ang mga criminal contractors sa kasabwat ng DPWH. Magbabalik po ang ating video analysis sa pagpapakita na ang katotohanan, the buck stops with the president. Marcos is the mastermind of the flood control special plunder operations resulting to trillions of pesos ang nawala sa kaban ng bayan. At ito ay dapat singilin sa kanya ng taong bayan. Mananagot siya dapat dito sa pamamagitan ng pagpapalaya sa kanya sa kapangyarihan at paglilitis at pagpapahatol sa kanya upang siya ay maparusahan kasama ang mga kasabwat niya. Mga kababayan, babawiin natin ang kayamanan ng bayan sa pamamagitan po ng pagbawi ng kapangyarihan mula kay Marcos at Romualdez. At yan ay moral and constitutional duty of the Filipino people to redeem and protect the government and redeem the country and protect the people.